Gusto ko talagang maging teacher paglaki ko. Yun ang hiling ni Annalyn. Bata pa lamang siya noon, pero sigurado na siya sa gusto niyang marating paglaki niya. Gusto niyang maging teacher. Nasa puso niya ang pagtuturo sa mga bata. Gusto mong maging teacher? Hindi ka nga pumapasok sa school eh. Hindi ka marunong magbasa at magsulat. Sabi ng kalaro niyang si Banoy, ang anak ni Aling Rosa. Ngumuso si Annalyn. Eh di, mag-aaral ako. Saka marunong kaya ako magbilang. Tinuturo sa inyo yun sa school, di ba? O di ba ako pumapasok, matalino na agad ako. Tumawa ito. Malamang, marunong kang magbilang. Mukha ka kayang pera. Kahit piso, di makakaligtas sa'yo. Saka, paano ka mag-aaral? Wala naman kayong pera. Saka di papayag yung tatay mo. Umiling siya kaagad. Hindi, papayag si tatay. Pipilitin ko. Ayoko nang maging mahirap. Nakita ko yung ate mong nakatapos at may magandang trabaho. Gusto ko rin yun, Banoy. Gusto kong magkaroon kami ng magandang buhay ng mga kapatid ko. Ayoko nang tumira kami sa kalsada. Lagi na lang kaming kiniklearing kapag hindi pwede ang karito namin at barong-barong doon. Huminga si Annalyn ng malalim. Sa murang edad, alam niya na ang lupit ng mundo. Na mas mahirap ang sitwasyong ihahain sa kanya kapag mahirap siya. Bawat pagising, daig niya pang nasa gubat. Nakikipagsapalaran para lang makasurvive sa pang-araw-araw. Sa kariton at barong-barong sila nakatira dahil wala naman silang lupa sa syudad. Bumaba sila ng bundok dahil sobrang hirap na ng buhay. 6 silang magkakapatid at kita niyang hirap na rin ang mga magulang niya. Noong nasa bundok sila, sawang-sawa na siya sa kamote. Yun na lang ang palagi ang kinakain nila. Swerte na lang kapag may kanin sila sa hapag at may ulam na kape. Ibig sabihin, nakabenta sa kapatagan ng ama niya. Pero minsan talaga, may mga araw na wala talagang laman ang kanyang tiyan kundi tubig lang. Kaya nandun sila sa Maynila para makipagsapalaran. Medyo ayos na rin naman, naging construction worker ang tatay niya at naging labandera ang kanyang ina. Wala man silang maayos na tirahan, kahit papaano kumakain na sila ng 3 beses sa isang araw. Pero ngayong lantad na si Annalyn sa bagong mundo, marami na siyang napapansin. Napagtanto niyang marami pa siyang bagay na hindi nalalaman. Nang mamulat siya, nagsimula na rin siyang mangarap sa buhay, malayo sa buhay nila noon sa bundok. Tatay, sige na ho. Sabi po ng anak ni Aling Rosa, libre lang makapasok sa school. Sige na po, payagan niyo na po ako. Pakiusap niya sa kanyang ama. Halata naman ang iritasyon sa mukha nito. Tigilan mo ako, Annalyn. Alam mo na ngang hirap tayo sa buhay. Hihiling ka pa ng ganyan. Bahagya na nga lang tayong mabuhay sa isang araw. Dadagdagan mo pa ng gusto mong mangyari. Tay, libre naman daw ho yun. Hindi... Pinutol agad nito ang gusto niyang sabihin. Anong libre? Wala nang libre sa panahon ngayon. Bibili ka pa ng gamit, uniforme at sapatos. Ni wala nga kayong mga papeles na kailangan sa school na yan. Paano ka papasok? Hindi na muling sumagot si Annalyn. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng tatay niya pero may punto ito. Libre man ang makapag-aral, marami pa rin kailangan. Naglaho na lang biglang pangarap niya. Para siyang naputulan ng pakpak, na wala ang pag-asang inipo niya para sa kinabukasan niya. Lumipas ang mga araw, hindi na nangulit pa si Annalyn sa kanyang ama. Tinulungan niya na lang ang nanay niya sa paglalabandera nito. Nang matapos sila at makuha ang bayad, inaya siya ng nanay niyang pumunta sa munisipyo. Saan po tayo pupunta, Nay? Tanong ni Annalyn dito habang sakay sila ng jeep. Hinaplos nito ang buhok niya. Sa munisipyo, anak. Magtatanong tayo kung papaano ka magkakaroon ng anong ang tawag doon? Birth certificate. Kumunot ang noo niya. Birth certificate po? Tumango naman ang kanyang ina. Narinig ko yung inungot mo sa tatay mo. Pasensya ka na ha. Hindi kami nakapag-aral ng ama mo kaya... Hindi namin alam ang halaga ng pagpasok sa school.
Pero ngayong nandito na tayo, sa inyong magkakapatid, sa'yo ko lang nakita ang kagustuhan mong mag-aral. Malungkot siyang napangiti. Ayos lang po, naiintindihan ko po si tatay. Wala naman po talaga tayong pera. Umiling ang kanyang ina. Tinanong ko si Aling Rosa. Sabi niya kailangan daw na may birth certificate. Pag-aaralin kita anak, tutuparin natin ang pangarap mo ha. Nanubig ang mga mata ni Annalyn sa sobrang galak. Niyakap niya ang nanay niya at paulit-ulit na nagpasalamat. Sobrang laking bagay sa kanya niyon. Kapag may kailangan sa school, pag-iipunan niya. Tutulong siya sa trabaho ng mga magulang niya para may pangbaon siya kapag pumasok na siya. Salamat po talaga nanay, masisipagan ko po. Ako na po ang bahala sa baon ko. Mag-iipon din po ako para may pangbili po ako ng gamit ko. Simula ng araw na yon, sobrang nananabik na talaga siya. Kapag nakikita niya ang mga batang pumapasok sa school, hindi maawat ang ngiti sa mga labi niya. Ang maisip na magiging isa na siya sa mga batang yon, nagpapataba na agad sa kanyang puso. Katatapos lang ni Annalyn mga lakal, binibilang niya na agad ang kinita niya. Napailing siya nang makitang kulang pa iyon. Kailangan niya pa ng perang pandagdag. Hindi pa siya nakaka-enroll pero pinaghahandaan niya na agad ang pagbili ng mga gamit sa school. Bakit ka nag-iipon? Tanong sa kanya ni Banoy. Tumingin siya rito. Papasok na ako sa school sa susunod na pasukan. Nanlaki ang mga mata nito. Talaga? Ngumiti si Annalyn. Kaya nag-iipon ako para makabili ng gamit ko sa school. Walang pera si tatay kaya ako na lang yung bibili kahit paunti-unti. Bigla namang tumawa si Banoy. 10 years old ka na tapos ngayon ka palang papasok sa kinder? Sinamaan niya ito ng tingin. Ano naman, ang mahalaga mag-aaral ako. Magkasing edad lang sila ni Banoy. Pinag-aaral ito ni Aling Rosa kaya nasa grade 4 na ito. Samantala, siya ay kinder pa lang. Alam niya namang malaki na siya pero gusto niya talagang mag-aral. Wala siyang pakialam kahit pagtawanan pa siya. Iniwan siya ni Banoy at pumasok sa bahay nito. Ilang sandali pa, lumabas ito at may dalang school bag na panlalaki. Ibinigay nito iyon sa kanya. Sa'yo na lang, ginagamit ko yan nung grade 3 ako kaso panlalaki nga lang. Sabi nito sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ni Annalyn sa sobrang pagkamangha. Ayos lang to Banoy, ang ganda, salamat. Pumayag ba si Aling Rosa na ibigay mo lang to sa akin? Tumango naman ito. Oo, pumayag naman siya. Mag-aaral ka na rin, sabay tayong pupunta ng school ha? Nakangiting tumango si Annalyn. Niyakap niya ang bag na yon. At least, kaunti na lang ang problema niya. Makakabili na siya ng iba pang mga gamit. Nang sapat na ang kanyang pera at nagbukas ng enrollment, sinamahan siya ng nanay niya. Manghang-mangha siya sa school na kanyang papasukan. May mataas na building, garden at may nakita pa siyang playground pero nakalak nga lang ang gate. Ang ganda po dito, Nay! Excited na bulalas niya. Napangiti naman ito. Halika na para makapamili na rin tayo ng gamit mo. Tumango naman siya kaagad. Pagkatapos nilang mag-enroll, pumunta sila sa bilihan ng school supplies. Tuwang-tuwa siya habang nilalagay sa plastic ang mga pinili niyang gamit. Nay, ito na po ang bayad. Salamat po talaga. Tuwang-tuwa niyang sabi. Hindi naman sila mahihirapan sa uniform at sapatos. May anak ang amo ng nanay niya at mayroon itong pinagluma ang uniform. Sakto naman at kasya sa kanya, kaya hiningi na lang ng kanyang ina. Kumupas na ang kulay ng uniform pero masayang-masaya na siya roon. Nang makauwi, excited niyang inayos ang mga gamit niya. Tinatanong naman siya ng mga kapatid niya kung ano ang mga iyon. May ngiti naman sa mga labing sinabi niyang mag-aaral na siya. Hiling niya rin na sana ay makapag-aral din ang mga ito. Kaya talagang nagsisikap siya para ang mga ito naman ang pumasok sa eskwelahan. Ano? Pag-aaralin mo si Annalyn? Iyon ang tanong ng kanyang ama sa kanyang ina. Tumango naman ito. Oo, na-enroll ko na.
Gusto ng anak nating pumasok sa paaralan, Ablino. Saka yung mga gamit niya, bigay sa kanya at pinag-ipunan niya naman. Bakas ang iritasyon sa mukha nito. Elma, ano namang katangahan to? Paano ang gastusin niyang si Annalyn? Mahal magpaaral. Tumayo agad siya at lumapit sa ama. Pangako po, tay, hindi po ko hihingi ng baon. Ako na pong bahala. Papasukin niyo lang po ako. Sige na po. Nagmamakaawa na po ako. Dumaan ang sakit sa mga mata ng kanyang ama. Umiwas ito ng tingin. Bumuntong hininga ito at muling tumingin sa kanya. Sige na nga, pero kapag hindi na kaya, tumigil ka na. Sinabi ng gastos lang yan. Singhal pa nito. Napangiti ka agad si Annalyn. Sapat na sa kanya iyon. Alam niyang tutol ang kanyang ama sa kagustuhan niyang mag-aral. Pero may pangarap siya at pagsusumikapan niyang maabot iyon. Lumipas ang mga taon, buo pa rin ang kanyang pangarap. Nagsusumika pa rin siya. Yun nga lang, talagang ang daming hahadlang sa paligid niya para lang talaga matagalan siya sa pag-abot ng mga iyon. Ma'am, sige na po. Tanggapin niyo na po itong project kong late. Sorry po talaga. Kahit 75 lang po ang grades ko, ma'am, okay na po. Pakiusap ni Annalyn sa subject teacher niya. Bumuntong hininga ito. Hay nako, kababae mong tao, ganyan ka. Matalino ka naman sana. Alam kong marunong ka naman sa academics, pero ang dalas mong umabsent. Tipid na lang siyang ngumiti. Ayaw niyang sabihing may trabaho siya. Gusto niya namang pumasok araw-araw, pero napupuyat talaga siya sa pagiging barker sa jeep ni Mang Nestor tuwing madaling araw. Mas malakas kasi ang pasahero, kaya mas malaki din ang abot sa kanya nito kapag maganda ang kita. High school ka na at graduating na. Kahit nakakapasa ka, iba pa rin ang grading system dito sa Pilipinas. Mahalagang mataas na grades. Nanghihinayang ako kasi alam ko namang kaya mo. Hindi naman sa nanghihimasok ako. Pero pwede bang sabihin mo sa akin ang rason kung bakit lagi ka nalang absent? Tanong sa kanya ng teacher. Huminga ng malalim si Annalyn. May trabaho po kasi ako, ma'am. Barker po ako sa jeep. Kumunot ang noo nito. Barker? Kaya mo ba yun? Ang payat mo pa. Tumango siya kaagad. Opo, kaya naman po. Kaya hindi po ako makapasok dahil sa trabaho ko. Napupuyat din po ako palagi kaya nakakatulog ako at hindi na nagagawa ang mga activity at assignments. Pasensya na po talaga, ma'am. Nabanaag niya ang awa sa mga mata ng kanyang guro. Kaya ayaw niyang sabihin sa iba ang lahat ng paghihirap niya. Para sa kanya, hindi nakakaawa ang kalagayan niya. Talagang nagsusumikap lang siya at alam niyang may magandang kinabukasang naghihintay sa kanya. Mabuti na lang at pinipilit mo pa rin pumasok. Nakangiting sabi nito sa kanya. Gumuhit na rin ang ngiti sa kanyang mga labi. Opo, mahirap lang po kasi kami. Saka gusto ko rin pong maging teacher. Tinapik nito ang balikat niya. Naniniwala ako sa iyo, Annalyn. Kaya mo yan. Salamat po, ma'am. Nang matapos ang klase, nagmamadali siyang umuwi sa bahay. Kailangan niya pa rin kasing kumain at maglaban ng uniform. Kaso, hindi pa siya nakakauwi, natanggal ng swelas ng sapatos niya. Hinubad ni Annalyn ang kanyang sapatos at tiningnan iyon. Lumang-luma na. Naku naman, puwisit naman, bakit ngayon ka pa nasira? Muntik niya nang masapak si Banoy nang bigla itong umakbay sa kanya. Malakas niya namang sinuntok ang lumalaki na nitong bilbil. Parang kabuting bigla na lang itong sumusulpot. College student na ito at graduating na din. Medyo naiinggit siya dito. Makakapagtapos na ito samantalang siya high school pa rin. Namiss kita, Annalyn. Ang payat mo na. Kumakain ka ba? Tanong sa kanya ni Banoy. Napairap siya dito. Malamang naman, hindi ako katulad mong palagi na lang kanto ng kinakain sa boarding house. Umuwi ka na pala. Wala kayong pasok? Umiling naman ito. Wala. Magsisimula ng OJT namin. Kaya sa bahay na muna ako kasi mas malapit dito. Halika na, kain tayo. Libre ko. Umiling siya kaagad. May trabaho pa ako. Next time na lang. Ha? Mabilis lang. Sige na. Hapunan mo na din.
Bumuntong hininga siya at sumama na din. Napansin nito ang sira ng kanyang sapatos, kaya inasar pa siya. Gayunpaman, tinulungan din naman siya nitong ayusin iyon habang hinihintay ang in-order nilang pagkain. Napangiti si Annalyn. Kung tutuusin, malayo ang agwat nila sa buhay ni Banoy, pero nananatili pa rin itong kaibigan niya. Tiningnan siya nitong mabuti. Bakit ba nagtatrabaho ka ng maigi? Estudyante ka pa lang. Naiintindihan ko namang hindi ka kayang pag-aralin ng mga magulang mo. Pero yung magpuyat ng ganyan, tingnan mo nga yung eye bags mo. Ang lalim na. Napabuntong hininga na lang si Annalyn. Hinahanda ko na yung tenga ko kay tatay. Sigurado naman na hindi papayag yun, pero matigas pa rin yung ulo ko. Gusto ko talagang maging teacher. Hindi ako naghintay ng ganito katagal. Ginugol ang oras ko sa pag-aaral para hindi tapusin to. Pangako, magiging teacher ako. Ngumiti si Banoy sa kanya. Gusto kong malaman mong nakasuporta ako sa'yo. Kapag may taong sumusuporta kay Annalyn, pinahahalagahan niya ang mga ito. Yun kasi ang hindi niya makuha mula sa sarili niyang ama. Mabuti pa sa ibang tao, may tiwala sa kanyang kaya niyang abutin ang mga pangarap niya. Nagsusumikap naman si Annalyn. Ginagawa niya ang lahat para makapag-ipon, para kahit sana man lang, hindi mabigatan ng kanyang ama sa kanyang pag-aaral. Akala niya'y okay na ang lahat. Pero dumating sa kanyang pamilya ang isang pangyayari na poproblemahin ng bawat isa sa kanila. Kakauwi niya lang mula sa trabaho, nakita niyang nagkakagulo ang mga kapatid at magulang niya. Sa kanya lang napagtantong kinukumbulsyon na pala ang bunso niyang kapatid. Diyos ko, Albino! Dalhin na natin sa ospital ang anak natin! Tarantat umiiyak na sigaw ng kanyang ina. Sa sobrang bilis ng pangyayari, namalayan niya na lang na siya ang naiwan sa bahay na iyon. Umalis ang mga magulang niya para isugod ang bunsong kapatid sa ospital. Siya ang naiwan para magbantay sa iba niya pang mga kapatid. Tulala lang si Annalyn habang iniisip ang pwedeng mangyari sa kapatid niya. Hangad niyang maging maayos ang kalagayan nito. Mas nanaisin niya pang magutom silang lahat kaysa naman magkasakit ang isa sa kanila. Nakatulugan niya na lang ang pag-aalala niya. Nagising na lamang si Annalyn na nandun ang kanyang ina para kumuha ng ibang gamit para sa kanyang kapatid. Bakas ang pagod at pag-alala sa mukha nito. Halata rin na marami itong pinoproblema. Nay, kumusta po si Poleng? Tanong niya rito. Bumuntong hininga ang kanyang ina. May pneumonia ang kapatid mo. Nakakonfine ang kapatid mo sa ospital para maobserbahan daw. Sobrang namomroblema na kami ng tatay mo, anak. Hindi namin alam kung saan kami ng Diyos kukuha ng pambayad sa ospital. Tumulo ang mga luha nito. Hindi napigilang yakapin ni Annalyn ang kanyang ina. Alam niyang hirap na rin ito. Ayaw niyang nasasaktan ng kanyang ina. Sa lahat ng tao, ito ang unang naniwala sa kanyang kaya niya. Kaya ng araw na yon, nagdesisyon siyang ibigay ang kanyang ipon. Ayaw niyang mamroblema pa ang mga magulang niya sa kalagayan ni Poleng. Isasantabi niya muna ang pangarap niya pero hindi naman siya papayag na hindi siya makapag-aral sa kolehiyo. Mag-iisip na lamang siya ng ibang paraan. Anak, bakit mo binibigay sa amin to? Ipon mo to para sa pagkukolehiyo mo ah. Tanong ng kanyang ina nang binisita niya si Poleng sa ospital. Huminga siya ng malalim. Ayos lang po, mag-iipon na lang po ulit ako. Para kay Poleng po yan. Tulong ko po para mapalabas agad dito sa ospital. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Sobrang salamat dito, Annalyn. Hindi na talaga namin alam ng tatay mo kung kanino hihingi ng tulong. Nang dumapo ang paningin niya sa kanyang ama, umiwas ito ng tingin. Tahimik lang ito. At sa sobrang tahimik nito, minsan ay hindi niya na ito maintindihan. Gayunpaman, ayaw niya man o gusto ang pamamalakad nito sa pamilya at mga pananaw sa buhay, tatay niya pa rin ito. Simula ng araw na yon, kung masipag na siya, mas doble ang pagkayod niya. Malapit ng graduation nila, kailangan niya ring maghanap ng school na kanyang mapapasukan. Gagawa siya ng paraan para mabawi ang kanyang ipon. Pagtatrabahuhan niya ulit iyon. Grabe,
Hindi ka ba napapagod bata ka? Uso rin ang magpahinga. Iyon ang sabi sa kanya ni Mang Nestor nang malamang nag-apply pa siya bilang service crew. Tipid siyang napangiti. Nagpapahinga naman po ako, kailangan ko lang po talaga kumita ng pera ngayon. Nasa ospital po kasi yung kapatid ko, kaya nagalaw yung ipon ko. Mag-iipon na lang po ulit ako. Napailing naman si Mang Nestor. Ang bait mong anak at kapatid. Huwag kang mag-alala. Nakikita ng Diyos ang lahat ng paghihirap at pagsusumikap mo. Hindi man ngayon, siguradong gagantimpalaan ka niya. Mas pinagbutihan ni Annalyn ang pagtatrabaho. Gayunpaman, hindi niya pa rin pwedeng pabayaan ang pag-aaral niya. Medyo hindi na siya nahirapang pagkasyahin ang oras niya. Malapit na rin siyang makapagtapos sa high school. Umiinom sila ng soft drinks ni Banoy nang bitiwan nito ang boteng hawak. Wala itong pakialam kahit natapon na nito ang laman niyon. Sinapu lang nito ng panyo ang ilong niya. Sakalang napagtanto ni Annalyn na dumudugo pala iyon. "OA ka naman, ayos lang ako." Kalmado niyang sabi sa lalaki. "Para dugo lang sobrang init kasi kanina sa kalsada." Napailing si Banoy. "Nag-aalala na ako sa'yo. Magpa-check up ka nga." Tumawa na lang si Annalyn. "Hindi nga, okay lang ako. Dahil sa init lang to." Bumuntong hininga si Banoy. "Ang tigas talaga ng ulo mo. Kapag kailangan mo ng tulong, magsabi ka sa akin. Tutulong ako hanggang kaya ko." Ngumiti na lamang siya. "Salamat, pero okay nga lang ako. Hindi mo kailangang mag-alala." Nakabalandra ang masaya niyang mukha pero alam niyang may nararamdaman na nga siya. Pakiramdam niya, anumang oras ay bibigay ng kanyang katawan. Pagod na siya pero nagpupumilit pa rin siya. Wala na siyang maisip na ibang paraan. Pagka-uwi sa bahay, nagpahinga na lang muna siya. Masama rin namang inaabuso niya ang kanyang katawan. Dumating na ang araw ng graduation ni Annalyn. Wala siyang medalyang matatanggap pero nakapasa siya at magmamarcha. Malaking bagay na yon para sa kanya at sa kanyang ina. Gusto niya sanang ang tatay niya ang sumama sa kanyang graduation pero ayaw nito. Huminga siya ng malalim. Nais niya lang namang makita nitong nagbunga ang paghihirap niya. Kaunting-kaunti na lang, maaabot niya ng kanyang pangarap. Kahit kaunting suporta at motivation lang galing sa ama, sapat na sa kanya. "Mag-aaral ka pa sa kolehiyo?" Yon ang bungad sa kanya ng ama nang marinig ang pinag-uusapan nilang mag-ina. "Opo, hindi naman po ako hihingi. May pera naman po ako, tatay." Sabi niya sa kanyang ama para bigyan ito ng assurance na hindi siya magiging pabigat. Napailing ito. "Ang pinupunto ko lang, matanda ka na. Tumulong ka na sa mga kapatid mo. Hindi yang puro pag-aaral ang inaatupag mo. Ano bang tingin mo sa amin? Matanda na kami ng nanay mo. Nahihirapan na kami dyan sa mga kapatid mo." Natahimik si Annalyn. Alam niya naman iyon. Tumatanda ng mga magulang niya. Pero kaunting tiis na lang naman ang hinihingi niya. Alam niya rin na balang araw, siya ang sasalo sa responsibilidad ng mga kapatid niya. Pero papaano niya paninindigan iyon kung hanggang doon lang siya? Gusto niya sanang ilahad ang katwiran niya. Nais niyang sabihin ang gusto niyang mangyari sa buhay niya at ang plano sa buong pamilya. Pero papaano niya sasabihin iyon kung sarado ang utak ng kanyang ama? "Ano bang mararating mo dyan? Tapos ka na, di ba? Tama na yon, magtrabaho ka na." Sabi pa nito sa kanya. Tumutol kaagad ang nanay niya. "Albino, ano ba? Hayaan mo na lang si Annalyn sa ginagawa niya. Saka kahit matanda na tayo at malaki ng mga anak natin, iipapasa mo na ang responsibilidad natin sa kanila. Hindi tayo responsibilidad ng mga anak natin. Pero tayong mga magulang, tumanda man sila at magkaroon ng sariling pamilya, hindi matatapos ang tungkulin sa mga anak natin. Kaya tigilan mo na yang si Annalyn. Magpasalamat ka nga at may isa sa mga anak mong nagpupursige para mag-aral." Tiningnan niya ang kanyang ina. Nangilid ang mga luha ni Annalyn. Ito lang ang nananatili niyang depensa. Kung wala ito, baka pinanghinaan na siya ng loob. Baka makontento na lang siya sa buhay na mayroon sila ngayon.
Simula ng araw na yon, mas lalong tumibay ang kapit niya sa pag-abot ng mga pangarap niya. Mas lalo siyang naging masipag. Habang nagtatrabaho para makaipon, nag-review siya para sa entrance exam sa college. Hirap na hirap siya sa pag-intindi. Marunong naman siya sa klase, pero hirap na hirap talaga siya. Nang hindi niya nakinaya, pumunta siya sa bahay ni Aling Rosa. Alam niyang nandoon si Banoy. Gusto niyang magpatulong sa pag-aaral. Sakto namang lumabas si Aling Rosa. Nandyan po ba si Banoy? Tanong niya sa ginang. Tumango naman ito. Oo, nasa loob ng kwarto niya. Nag-aaral para sa battery exam nila. Akyatin mo na lang sa loob. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Wag na po, busy po pala siya. Sige, salamat na lang po. Malungkot siyang umuwi. Napakamot na lang siya sa batok niya. Hindi niya alam kung papaano iintindihin ang mga papel na hawak. Hiling niyang sana'y magkaroon na lang ng himalang makapasa siya. Abala si Annalyn sa pag-aaral sa ilalim ng poste sa tabi ng barong-barong nila nang biglang may nanggulat sa kanya. Naitapon niya tuloy ang mga papel na hawak. Nang makita niya si Banoy, mahina niyang sinuntok ang braso nito. Lagi ka na lang nanggugulat. Kung may sakit ako sa puso, matagal na akong patay. Singhal niya rito. Tumawa naman ito at umupo sa tabi niya. Napaka-nervyosa mo. Bawasan mo na kasi ang pag-inom ng kape. Inaatake ka ng acid reflux mo. Sige, inom pa rin. Napairap siya dito. Ano bang ginagawa mo rito? Sabi ni Aling Rosa, busy ka sa pag-aaral para sa battery exam nyo. Oo, pero pwede namang magpahinga. Saka, di matahimik ang kaluluwa ko habang nag-aaral. Sinabi sa akin ni Mama na hinahanap mo ko. Ano ba yun? Tanong nito sa kanya. Umiling si Annalyn. Magpapaturo sana ako sa'yo, pero mas mahalaga yang sa'yo kaya hindi na kita inabala. Ngumiti naman ito. Bobo ka ba? Kahit anong ginagawa ko, alam mo namang hindi kita matitiis na hindi asikasuhin. Patingin nga, saan ka ba nahihirapan? Lumawak agad ang ngisi niya. Binigay niya ang papel at agad na nagpaturo. Mabuti na lang, may kaibigan siyang matatakbuhan na katulad ni Banoy. Nang dumating ang araw ng entrance exam, kabado na talaga siya. Ilang beses na yata siyang nanalangin sa Diyos para lang ipasa siya doon. Lahat ng pwedeng lucky charm, nilagay niya na sa katawan niya. Sayang ang 500 binayad niya kapag hindi niya naipasa yon. Maniniwala na talaga siyang bobo siya kapag nangyari iyon. Tumawa sa tabi niya si Banoy. Kabado ka. Natatay ka? Tinapik niya ang bilbil nito na medyo lumiliit na. Lumayas ka na nga kung ganyang suporta ang ibibigay mo. Mas lalo akong kinakabahan sa'yo. Kaya mo yan, Annalyn. Ikaw pa. Kapag nakapasa ka, ililibre kita sa Jollibee. Nakangiting saad nito. Napairap naman siya. Ano ako, bata? Pero sige, 2-piece fried chicken agad ah. Ilang sandali pa, nagsimula ng exam. Pinagpapawisan talaga siya ng malamig habang sinasagutan iyon. Pero alam niyang nasagutan niya naman ng maayos. Tuwang-tuwa siya nang makita ang resulta. Para sa mga nakapasa, babalik naman para sa interview. Kumusta ang exam? Mahinang tanong sa kanya ni Banoy. Malungkot siyang tumingin sa lalaki. Dumaan din ang lungkot sa mga mata nito. Hindi ka nakapasa? Unti-unting gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Annalyn. Nasaan na yung 2-piece fried chicken ko? First step pa lang yon sa pagkukolehiyo ni Annalyn. Pero may dagok agad sa buhay niya. Nakapasa man siya sa entrance exam, hindi naman sa interview. 50% ang high school grades sa criteria para maging scholar ng bayan. Hindi pa rin siya matatanggap. Sobrang lugmok niya tuloy pagka-uwi niya. Hindi niya alam kung papaano sasabihin sa nanay niya ang tungkol doon. Hindi naman siya pwedeng magreklamo na hirap na siya dahil ginusto niya naman iyon. Kapag sinabi niya sa nanay niya, siguradong mabibigurin ito. Parehas pa naman silang umaasa. Umuwi si Annalyn sa bahay nang walang sinasabi sa kanyang mga magulang. Ayaw niyang mas lalong patunayan sa tatay niyang walang kwenta ang kanyang ginagawa.
Mas lalo lang siyang pipilitin itong sukuan ang pangarap niya. Pakiramdam niya ay may paraan pa para makapagkolehiyo. Oh, Quiapo, san ka, miss? Quiapo, sakay na. Maluwag pa. Ano, di ka sasakay? Singhal ni Annalyn sa mga taong dumaraan lang sa jeep. Tuwang-tuwa naman si Mang Nestor. Mukhang high blood ka neng ah. Peki siyang tumawa. Joke lang po yun. Pero sa loob niya, parang gusto niya nang ibalibag ang jeep sa sobrang inis sa sarili. Kung hindi na sana siya nagpabaya noong high school, hindi sana niya pinoproblema ang pagpasok niya sa college ngayon. Hindi niya tuloy alam kung paano pa siya makakapag-aral. Ang pagkabigong makapasa sa entrance exam ay nagdulot sa kanya ng lubhang panghihina ng loob. Tila isang mabagsik na dagok iyon sa mga mitiin at pagpapahalaga niya sa kanyang sarili, na humahantong sa mga damdamin ng pagkabigo at kahihiyan. Ang karanasang iyon ay nagpalitaw ng iba't ibang emosyon sa kanya. Ang kalungkutan, pagkabalisa at kawalan ng katiyakan sa kinabukasan niya. Gayunpaman, alam rin naman ni Annalyn na ang mga pagkabigo ay isang natural na bahagi ng buhay. At ang mga ito ay hindi tinutukoy ng isang kabiguan lamang. Alam niyang ang bawat failures may rason kung bakit nangyari. Kumusta ang interview niyo? Nakapasa ka? Yon ang tanong sa kanya ni Banoy nang maabutan siyang kauuwi lang mula sa pamamasada. Mata man niyang tiningnan ng binata. Hindi niya alam kung bakit sa tanong na iyon, bigla na lang siyang umiyak. Nang malaman niya nga iyon at marinig sa panelist na hindi siya nakapasa sa second step ng pag-e-enroll, hindi naman siya umiyak. Akala niya'y okay na siya at mabigat lang sa dibdib. Pero nang may nagtanong na sa kanya, doon na bumuhos ang kanyang emosyon. Nataranta tuloy si Banoy. Teka, bakit ka umiiyak? Mas lalo naman siyang umiyak. Bobo ka kasi. Bakit tanong ka pa ng tanong? Niyakap siya nito. Nagpumigla siya dahil tiyak na amoy araw pa siya pero ayaw naman siyang pakawalan ng kanyang kaibigan. Nang hinaplos nito ang buhok niya, bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang kumalma, tiningnan siya nitong mabuti. Anong problema? Huminga siya ng malalim. Hindi ako nakapasa sa interview. Hindi pasok yung high school grades ko para matanggap kahit napasa ko yung entrance exam. Pinunasan nito ang mga luha niya. May backer akong kilala sa school na yon. Tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Makakapag-aral ka. Ang laki ng pangarap mo. Ayokong maputo lang yun dahil sa nangyari sa'yo. Nabuhayan siya ng loob. Talaga? May kakilala ka? Tumango naman ito. Oo, yung isang head doon sa school. Kaya lang, nanay ng ex-girlfriend ko yun eh. Bumagsak ang mga balikat niya. Paano ka hihingi ng tulong doon? Baka mamaya may atraso ka. Ligawan mo na lang ulit tapos makipagbalikan ka. Tumawa si Banoy. Ang pangit ng iniisip mo. Tunog bang gagamit naman ako niyan? Maayos kaming naghiwalay ng ex ko na yon. Good terms din ako kay tita, kaya makikiusap akong ipasok ka. Huwag ka nang umiyak ha. Naninikip ang dibdib ko kapag nakikita kang umiiyak. Para kang batang hindi na makakatikim ng candy kahit kailan. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Annalyn. Kilala talaga siya nito. Hindi naman talaga siya iyaking tao. Palaban siya at laging matatag. Pero sobrang kawawa kapag umiiyak. Minsan lang siyang umiyak pero labis agad iyon kapag sumabog lahat. Ang pagkakaroon ng kahit isang kaibigan lang katulad ni Banoy na sumusuporta sa kanya sa mapanghamong buhay ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ito ang klase ng kaibigang nagbibigay ng pakikinig, lakas ng loob at ipaalala sa kanyang hindi siya nag-iisa sa pagharap ng mga problema. Nakatulong sa kanya si Banoy na pasiglahin ang pagkatao niya. Ang presensya nito ay isa sa mga napagkukunan niya ng kaginhawahan at lakas habang naglalakbay sa pagkabigo at kawalan ng katiyakan. Kaya naman, labis ang pagpapahalaga niya sa suporta nito. Alam ni Annalyn na nandyan si Banoy para tulungan siya sa mahirap na sitwasyon. Katulad ng pangako sa kanya ni Banoy, sa pamamagitan ng backer ay nakapasa nga siya sa university. Alam niyang unfair sa ibang dumaan sa tamang proseso, pero pangarap niyang pinag-uusapan doon.
Kahit anong paraan gagawin niya para lang matuloy siya sa landas na gusto niyang tahakin. Para rin naman iyon sa pamilya niya. Hindi masukat ang kaligayahan ni Annalyn nang nakalagpas na siya sa evaluation para sa pagpapatala sa kolehiyo. Yun ay isang sandali ng kagalakan, kaluwagan at pagpapatunay para sa lahat ng pagsusumikap, dedikasyon at tiyaga na inilaan niya sa paghahanda para doon. Pakiramdam niya, nagbubukas na ang mga pinto sa mga bagong pagkakataon. Sa puntong iyon ng paglalakbay para sa pangarap niya, masusubok ang kanyang kakayahan at potensyal. Nananabik na siyang simula ng bagong kabanata. Batid niyang malapit nang magbunga ang kanyang mga pagsisikap at handa siyang yakapin ang mga hamon at oportunidad na naghihintay sa kanya. Lumipas ang mga buwan, mas lalong siyang naging masipag. Kahit medyo nahihirapan na siyang pinagsasabay-sabay niyang trabaho at pag-aaral, kinakaya niya pa din. Malaki ang pressure at hamon ng pagiging isang estudyante sa kolehiyo habang isinasabay ang pagtatrabaho. Nahihirapan na nga si Annalyn ayusin ang schedule niya palagi. Sinusubukan niyang balansehin ang kanyang responsibilidad sa school at trabaho. May pagkakataon ding gipit na gipit si Annalyn dahil sa dami ng bayarin sa paaralan. Minsan, nag-aabot pa siya sa kanyang pamilya para makatulong sa gastusin sa bahay. Iniisip niya ng sumuko, hindi lang katawan ang pagod sa kanya, kundi ang mental at emosyonal na aspeto. "Anak, kumusta ka na?" Tanong sa kanya ng nanay niya habang nag-aaral siya. Tipid siyang napangiti. "Ayos naman po. Mahirap pero kinakaya naman." Hinaplos nito ang mga braso niya. "Alam mo anak, nakita ko si Aling Rosa. Bihis na bihis sila. Pupunta sila sa graduation ni Banoy. Ang ganda-ganda niya." Lumawak ang ngiti ni Annalyn. Nakagraduate na nga ang kaibigan niya. Hindi niya na rin ito masyadong inaabala dahil alam niyang busy na ito sa paghahanap ng trabaho. "Huwag kang mag-alala, Nay. Kapag graduation ko na, sisikapin kong makapagpasalon tayo pareho para parehas tayong maganda," sabi niya sa kanyang ina. "Talaga?" Bakas ang excitement sa mukha nito. Kahit sanay sila sa hirap, alam niyang pinagkaitan ng kabataan ang kanyang ina. Maaga itong nag-asawa at nagbuntis sa kanya. Wala naman kasing manghuhusga noon dahil nasa bundok sila. Alam niyang hindi sila likas na mga kayumanggi pero laging bilad sa initan. Halatang sunog ang mga balat nila. Gayunpaman, naniniwala siyang maganda silang magkakapatid. Para sa kanya, wala namang ginawang pangit ang Diyos. Nagpatuloy siyang muli sa pag-aaral. Matagal pang 4 na taon pero dahil sa pagsusumikap niya, hindi niya napapansin kung gaano katagal ang nilalaan niyang oras sa pag-aaral. Nang oras niya na para siya naman ang gagraduate, hindi niya alam kung saan pa ilulugar ang kasiyahan niya. Napangiti siya sa kanyang suot, tinitigan niyang sarili sa salamin. Hindi niya napigilang lumuha. Sa wakas, natapos na rin siya sa pag-aaral. Alam niyang hindi pa yon ang katapusan. Alam niyang yun pa lang ang bagong simula ng landas na kanyang tatahakin. Pero sa pagkakataong iyon, mas malinaw na sa kanya ang destinasyong gusto niyang puntahan. "Ate, ang ganda mo!" Papuri sa kanya ng kapatid na si Poleng. Mahina siyang tumawa. "Mas maganda ka." Nagtagpo ang mga paningin nila ng kanyang ama. Umiwas lang ito ng tingin sa kanya. Malungkot siyang napangiti. Hindi niya alam kung kailan magiging proud sa kanya ito. Gayunpaman, hangad niyang makita itong pinagmamalaki siya sa mga bagay na naabot niya. "Tara na Annalyn, halika na. Nasa labas na si Banoy." Imporma sa kanya ng kanyang ina. Paglabas nila, mahina siyang tumawa nang makita ang gwapong-gwapo niyang kaibigan. "Saan galing yung sasakyan mo na yan?" Napangiti naman si Banoy. "Nag-rent muna ako para mukhang sosyal. Nakakahiya naman kasi sa kaibigan ko. Baka haggard na, nasa biyahe pa lang." Napairap siya dito. "Baliw ka talaga. Nasaan yung regalo ko?" Tumaas ang kilay nito. "Hala, di pa nga tapos ang graduation, humihirat agad ang regalo. Mamaya na. Wala ka nga sa aking regalo ng graduation ko. Ang swerte mo naman."
Napuno ang biyaheng iyon ng tawanan at asaran. Yun na nga lang ang panahong nagsama silang muli ni Banoy. Puro pangaasar pa ang mga natatanggap niya. Gayunpaman, alam niyang paraan lang iyon ng paglalambing ng kanyang kaibigan. Bagsik Annalyn, BS Education. Anunsyo ng MC. Huminga siya ng malalim bago umakyat sa stage. Nangilid ang mga luha niya nang mahawakan ang kanyang diploma. Kahit nangyayari na at hawak niya na, hindi pa rin siya makapaniwalang nakagraduate na siya. Malalim ang pagmamahal na nararamdaman ni Annalyn para sa kanyang pamilya. Ang pag-abot sa pangarap niyang iyon ang isa rin sa simbolo ng pag-ibig niya sa mga ito. Hindi niya man natanggap mula sa kanyang ama ang haligi ng suporta, panghihikayat, patnubay at walang pasubaling pagmamahal sa buong panahon ng kanyang pag-aaral. Alam niya sa sarili niyang kasama rin ang kanyang ama sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto niyang makapagtapos. Napatingin si Annalyn sa kanyang ina. Ito na yata ang may pinakamalakas na palakpak para sa kanya. Batid niyang sobrang proud ito sa narating niya. Tumulo tuloy ang kanyang mga luha. Para sa inyo tunay, mahinang usal niya. Sa lahat ng tao, ito ang unang nakinig at naniwala sa kanya. Ang mga sakripisyo nito, malaki man o maliit, ay labis niyang napapansin. Pinahahalagahan niya ang mga sandaling palagi siya nitong pinagtatanggol kapag tumututol ang kanyang ama. Ang hindi natitinag na paniniwala nito sa kanyang mga kakayahan ay nagpapalakas sa kanyang determinasyon na magtagumpay. Sobrang saya ko para sa iyo, anak. Umiiyak, naniyakap siya ng kanyang ina. Ginantihan din niya ito ng mahigpit na yakap. Pakiramdam niya, sasabog ang puso niya sa sobrang saya. Ang makita na masaya ang kanyang ina sa lahat ng achievements niya ay kontento na siya doon. Hindi madaling suportahan ang gusto niya sa kabila ng hirap ng buhay. Pero kinaya nitong umunawa palagi sa kanya. Alam niyang marami pang pagsubok at hindi naman iyon ang hangganan ng mga hamon sa buhay. Pero wala sa bokabularyo ni Annalyn ang salitang pagsuko. Lalaban pa siya at kakayanin niya pa. Nang matapos ang seremony, inaya sila ni Banoy na kumain sa labas. May naipon naman si Annalyn na pera, kaya ililibre niya ang kanyang ina. Ibibili niya rin ng ice cream ang mga kapatid niya bago umuwi. Nagtipon silang tatlo sa paligid ng mesa, nagbabahagi ng mga ngiti at tawanan, habang sila ay nagsasaya sa kanilang pagkain sa maliwalas na ambience ng restaurant. Anong balak mo ngayon, Annalyn? Tanong sa kanya ni Banoy habang kumakain. Tipid siyang umiti. Mag-a-apply muna ako ng trabaho sa private school tapos isasabay ko ang pagre-review para sa licensure exam. Mag-e-enroll ka ba sa review center? Tanong nito sa kanya. Umiling siya kaagad. Gusto ko sana pero dagdag lang sa gastos. Try ko mag-review independently. Sana makapasa ako. Alam niyang magiging malaking tulong sa kanya iyon. Mas mataas ang chance kung papasok siya doon. Ang mga review center kasi ay nagsisilbing mahalagang mapagkukunan niya ng mga reviewers. Hinahanda rin ang mga katulad niyang LET taker, kaya magandang makapasok. Yun nga lang, wala naman siyang budget para doon. Gusto niyang ang sasahurin niya, mapunta na sa pamilya niya, lalo pat nakikita niyang nahihirapan na rin ang mga ito. Ngumiti si Banoy. Makakapasa ka. Saka sa gastos, pwede ka namang humingi ng tulong sa akin. Umiling siya ulit. Marami nang naitulong sa kanya si Banoy. Hindi porke kaibigan niya ito, palagi na lamang siyang hihingi ng tulong. Kaya niya pa naman, kaya saka na lang siya hihingi ng tulong kapag gipit na talaga siya. Tulad ng kanyang plano, natanggap siya sa private school na gusto niyang pasukan. Yun nga lang, hindi gaanong malaki ang sahod. Kaya alam niyang hindi pa iyon sapat sa pamilya niya. Hindi pa iyon kayang magpakain ng mga kapatid niya sa isang buwan. Gusto niya talagang makapasa para kahit papaano makapag-apply siya sa public school at magkaroon ng item. Ngunit kahit ganoon, nag-enjoy pa rin naman siya sa kanyang propesyon. Masarap talagang pakiramdam kapag tinatawag siyang guro ng mga estudyante. Parang dati lang, barker siya sa jeep, pero ngayon ay Teacher Annalyn na ang tawag sa kanya. Hindi pa kompleto, pero alam niyang may titulo.
Pakiramdam ni Annalyn para siyang gumaganap ng mahalagang papel sa paghubog ng isip, pagbibigay ng kaalaman at pag-aalaga sa mga susunod na henerasyon. Bukod pa roon, natutuwa siya kapag may pagkakataong nagbibigay siya ng inspirasyon sa mga bata. Gayunpaman, nakakapagod pa rin talagang maging isang teacher. Palagi na lang siyang may inuuwing trabaho. Idagdag pa ang makukulit na estudyante niya kahit madaling araw, kukulitin siya. Kasama lang talaga iyon siguro sa mga hamon. Pinili niyang maging teacher, kaya magdusa siya. Ano? May inuwi ka na naman? Ang hirap mo na minsan kabanding, lagi ka nalang busy. Ungot sa kanya ni Banoy. Napairap siya dito. Umuwi ka na nga sa inyo, kita mo na nga busy ako eh. Nakalib nga ako, wala akong magawa sa bahay. Reklamo nito sa kanya. Huminga siya ng malalim. Eh di sana nagbakasyon ka, mag-travel ka, pumunta ka sa beach. Masama siyang tiningnan nito. Inaaya kita, anong gagawin ko? Gusto ko nga kasama kita, ikaw naman, busy ka lagi. Humalakhak si Annalyn. Eh mag-girlfriend ka na kasi. Busy yung gusto kong maging girlfriend. Ngumuso si Banoy at nakialam sa ginagawa niya. Akin na nga yan, turuan mo ako kung paano to. Ako nang gagawa para sa'yo. Ha? Hindi na, ako na, kaya ko na to. Umiling kaagad ang kanyang kaibigan. Ako na nga, tutulungan na kita. Para habang inaalila mo ako, makakapag-review ka ng LET mo. Mataman niyang tiningnan si Banoy. Kahit mapang-asar ito, minsan ay namamangha na lang talaga siya sa pagiging mabait nito. Kahit magkaibang estado nila sa buhay, lagi itong nakasuporta sa kanya. Si Banoy ang tipo ng kaibigang laging nandyan para sa kanya. Para kay Annalyn, tila isang matatag na angkla sa mabagyong dagat ng buhay ang binata. Para itong matibay na posteng tatayo sa kanyang tabi nang may walang tigil na suporta. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Annalyn. Nag-take siya ng LET. Sa pagsasagot ng exam, baon niyang determinasyon. Aminado siyang nahirapan siya pero nang makitang wala ang pangalan niya sa mga nakapasa, parang gumuho ang kanyang mundo. Ano? Nakapasa ka? Mahinahong tanong sa kanya ni Banoy. Tiningnan niya ang pamilya niyang umaasa sa kanya. Papaano niya sasabihin sa mga itong hindi siya nakapasa? Parang dinudurog ang kanyang puso. Hindi ako nakapasa, Nay. Sorry po. Sa pagkakataong iyon, hindi niya na napigilang humagulgol sa harap ng pamilya niya. Tiningnan siya ng kanyang ama. Wala itong kahit na anong reaksyon. Seryoso lang ito. Gayunpaman, inaasahan niya namang ipamukha nito sa kanyang walang patutunguhan ng buhay niya. Niyakap siya ng kanyang ina. Ayos lang anak, kumuha ka na lang ulit. Huwag nating sukuan ang pangarap mo. Magaling ka. Tinuturuan mo nga ang mga kapatid mo at ang mga estudyante mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Lumapit sa kanya si Banoy at niyakap din siya. Nalulungkot din akong marinig na ganito ang nararamdaman mo. Alam kong nakakasira ng loob ang pagbagsak mo pero mahalagang tandaan mong hindi naman ibig sabihin walang halagang teaching skills mo. Bigyan mo ng oras ang sarili mo para pag-isipan kung anong naging mali. Matuto ka mula sa iyong pagkakamali at gamitin mong motivation para mag-improve. Kaya mo yan, Annalyn. Nagtitiwala kami sa'yo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nagbibigay ng mainit na pagmamahal at seguridad ang tiwalang binibigay sa kanya ng mga ito. Para siyang binibigyan ng isang matibay na pundasyon sa ilalim ng kanyang mga paa. Upang kahit anuman ang mga hamon na kanyang harapin, mayroon siyang isang support system na masasandalan. Nagtutulak kay Annalyn na sumulong kahit nagdududa siya sa kanyang sarili. Pinapabatid sa kanya ng mga itong hindi siya nag-iisa. Naghintay siya ulit. Sa pangalawang pagkakataon, nag-take siya ng exam. Pero hindi na naman siya nakapasa. Hindi siya umiyak pero natulala na naman siya. Unti-unti nang nagiging suntok sa buwan para sa kanyang pagiging ganap na teacher. Ang dating maliwanag at positibong pananaw ni Annalyn, unti-unti nang naglaho. Para siyang sumusuot sa problema na wala nang malinaw na solusyon. Bawat pagkabigo, nag-iiwan ang pakiramdam ng isang talunan sa kanya.
May kahulugan naman ang kanyang mga hangarin, pero lagi na lang ganun ang nangyayari. Pakiramdam niya kulang pa ang pagsusumikap niya. Tumulo ang mga luha ni Annalyn. Para lang siyang umiikot sa mundo ng disappointments. Naninikip ang kanyang dibdib. Isang bata lang naman siyang nangahas na mangarap ng buong tapang. Pero ngayon, hindi niya na alam kung papaano kumapit sa kahit isang kislap ng pag-asa. Nanay, dapat siguro sumuko na lang po ako. Baka tama si tatay. Baka hindi talaga para sa akin itong pangarap na ito. Baka masyadong mataas ang pangarap ko kaya ang sakit-sakit. Lalo na ngayong lumagapak na ako. Malungkot na pag-amin niya sa kanyang ina. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Anak, baka naman may pag-asa pa. Huwag mo namang sukuan ang pangarap mo. Wala akong alam sa mga ginagawa mo. Wala rin akong alam sa pag-aaral na yan. Pero nakikita ko kung papaano ka nangarap. Papaano ka nagsikap. Sobrang saya ko na may hawak akong katulad mong nangangarap para sa sarili at para sa amin. Huwag mo sanang questionin ang bagay na nagagawa mo. Mariing pumikit si Annalyn. Kahit anong pampalubag loob, hindi gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa isang iglap, parang nasira lahat ng pag-asang maabot niya ang kanyang pangarap. Isang umaga, nagulat si Annalyn nang bigla siyang tanungin ng kanyang ama tungkol sa estado ng pagkuha niya ng exam. Hindi niya inaasahan yon. Ang ama niya ang pinakahuling maiisip niyang magtatanong tungkol sa kagustuhan niyang maging ganap na teacher. Ni minsan ay hindi siya nakatanggap ng suporta mula dito kahit sa usaping moral man lang. Kinagat niyang pang-ibabang labi. Hindi na naman po ako nakapasa tatay. Bumuntong hininga ito. Kukuha ka pa? Hindi ko po alam, hindi po sigurado. Baka maibagsak ko na naman po, kaya mabuting wag na lang. Malungkot na sabi niya rito. Tiningnan siyang mabuti ng kanyang ama. Tipid siyang umiti at tinalikuran na ito para pumasok sa trabaho. Nalulugmok man ang kalooban, kailangan niya pa ring magpatuloy. May umaasa pa sa kanyang mga kapatid. Hindi siya pwedeng tumigil dahil lang hindi natupad ang isa sa mga pangarap niya. May napapansin ako dyan sa tatay mo. Isang araw ay saad ng kanyang ina. Kumunot ang kanyang noo. Ano po? Wala po kasi ako rito sa bahay kaya hindi ko naman po napapansin. Bukod sa construction, may tinatanggap pa yung trabaho. Kung ano-ano ang pinapasok niyan. Minsan nga ay nakikita ko pa sa palengke. Nagtataka lang akong hindi ko alam kung para saan ang ginagawa niya. May babae yata yung tatay mo't ginagastusan. Kasi ang alam ko, yung sahod niya sa construction ang binibigay sa akin. Si Raulo yung matandang yun. Mahina siyang tumawa. Wag na po kayong mag-isip ng ganyan, nanay. Parang wala naman po sa itsura ni tatay ang mangbababae pa. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Basta, iba talaga yung kutob ko. May ginagawa sigurong kalokohan ng lalaking yon. Kapag nalaman ko may ginagawa talaga siyang masama, talagang makakatikim yan sa akin. Liligawan kita, Annalyn. Saad ni Banoy, sabay bigay sa kanya ng isang malaking bouquet ng mga rosas. Umawang ang bibig niya. Kalalabas niya lang ng faculty room nila at ang magaling niyang kaibigan gumawa ng eksena. Nawindang ang buong sistema niya. Napalunok si Annalyn. Anong kalokohan to, Banoy? Joke ba to? Umiling kaagad ito. Hindi! Matagal na kitang gusto. Mahal na nga yata kita. Nanlaki ang mga mata niya. Bobo ka ba? Baka nausog ka lang. Bakas ang kaba sa mga mata nito. Sige na, tanggapin mo na to. Manliligaw nga ako. Hindi mo man lang maramdaman. Manhid ka kasi. Hindi ka ba nagtataka kung bakit matagal na bago ako muling magkaroon ng girlfriend? Kasi ikaw ang gusto ko. Nahuhulog na ako sa'yo. Hindi ko lang maamin sa'yo. Marami ka kasing problemang hinaharap. Pero ngayon, di ko na talaga kayang hindi ipakita. Napalunok siya, tinanggap ang mga bulaklak. Nag-init ang mga pisngi ni Annalyn. Gusto niyang isiping joke lang ang lahat pero sa nakikita niyang pagiging seryoso ni Banoy, mukhang hindi nga ito nagbibiro. Huminga siya ng malalim. Marami akong responsibilidad. Alam mo naman yun.
Pinag-aaral ko pang mga kapatid ko. Hindi pa nga ako ganap na teacher eh. Inaayos ko pang sarili ko. Wala pa sa isip ko ang magkaroon ng relasyon sa ibang tao. Pero salamat dito sa mga bulaklak. Marahang tumango si Banoy. Manliligaw pa rin ako. Hindi ako susuko. Papatunayan ko ang sarili ko sa'yo. Kailanman, hindi ako mawawala sa tabi mo. Alam mo yan, kapag naging tayo, hindi problema sa akin ang pamilya mo. Bihira lang ang mga katulad ni Banoy. Hindi lahat ng lalaki kayang tanggapin ang babaeng may bagahe sa pamilya. Gayunpaman, simula bata pa ay magkakilala na sila ni Banoy, kaya sumagi rin sa isip niyang bakit hindi na lang kaya sila ang magkatuluyan. Pagka-uwi sa bahay nila, wala sana siyang balak ipagsabi kahit kaninong nililigawan siya ng kanyang kaibigan. Pero si Banoy, nanguna pa sa pagsasabi sa mga magulang niya. Sinapo niya na lang ang kanyang ulo dahil sa sobrang kakulitan nito. Bukod sa matanda na siya, alam niyang papayagan siya ng kanyang mga magulang dahil kilala ng mga ito si Banoy. Alam ng mga ito kung gaano kabuting tao ang binata. Papaano pa kaya ngayong gusto na siyang maging girlfriend? Nang makauwi na ito, inabala niya na lang ang sarili sa paggawa ng lesson plan. Natigilan siya nang lapitan siya ng kanyang ama. Anak, pwede ba kitang makausap? Iyon ang tanong nito sa kanya. Umawang ang bibig ni Annalyn. Sige po, tungkol po ba saan? May inabot ito sa kanyang isang malaking bote ng mineral water. Suminghap siya nang makita ang napakaraming perang inipon doon. Kumunot ang kanyang noo at tumunghay sa kanyang ama. Para saan po ito? Bakit niyo po binibigay sa akin? Huminga ito ng malalim. Sana sapat na yan. Narinig ko kayong nag-uusap ni Banoy nung nakaraan. Sabi mo, kailangan mo ng review center para mas madali ang pag-aaral mo. Gamitin mo ang perang yan para naman makapag-aral ka ng mabuti. Tatay, hinawakan nito ang kamay niya. Pasensya ka na anak ka. Hindi ako naniniwala sa iyo noon. Nagagalit lang naman kasi ako sa sarili ko dahil alam kong hindi ko kayang ibigay sa inyong magkakapatid ang pag-aralin kayo. Pero ikaw, nagsumikap ka at pinatunayan mo sa aking mahalaga talaga sa inyong magkakapatid ang edukasyon. Huwag kang mag-alala, simula ngayon susuportahan na kita. Magiging ganap na teacher ka anak. Naniniwala ako sa iyo. Hindi niya ito napigilang yakapin. Akala niya ay wala talaga itong pakialam sa mga bagay na gusto niya. Malaking bagay sa kanyang suportang iyon. Nabuhayan siya ulit ng loob. Nagkaroon ng kapanatagan ng puso niya. Katulad ng gustong mangyari ng kanyang ama, ginamit ni Annalyn ang perang yun para makapag-enroll sa review center. Ginugol niya talaga ang mga oras niya sa pag-aaral. Sinikap niyang maunawaan ang lahat. Hindi pwedeng mabigunan naman siya. Lalo pa't may suporta sa kanya ang tatay niya. Abala siya sa pagre-review nang may naglapag sa mesa niya ng merienda. Napasinghap siya nang makitang ang tatay niya ang nagbigay ng pagkain. Ngumiti ito sa kanya. Kain ka na po, teacher namin. Kaya mo yan anak. Gumuhit ang malawak ng ngiti sa kanyang mga labi. Dati ay pinapangarap niya lang iyon. Ngayon ay nararanasan niya na masuportahan ng ganoon ang kanyang pinakamamahal na ama. Kaya nang muli siyang mag-take ng exam, baon niya ang lahat ng suporta at panalangin. Alam niyang ginawa niyang best niya, kaya kahit anong maging resulta, tatanggapin niya. Iaasa niya na lamang sa Diyos ang magiging kapalaran niya. Nanay! Tatay! Nakapasa po ako! Sigaw ni Annalyn nang makita niyang nakapasa siya sa board. Tuwang-tuwa naman ito, pero ilang sandali pa, nag-iyakan na rin silang buong pamilya. Sa wakas, lahat ng pagod at paghihirap nagkaroon na ng gantimpala. Pagkatapos niyang makapasa, naghanap agad siya ng trabaho. Sinagot niya na rin si Banoy. Sa pagiging masinop niya, napagtapos niya ang dalawa niyang kapatid. Nagtulong-tulong silang makapagpundar ng bahay. Regalo nila iyon sa mga magulang nila.
Nang makita niyang tuwa sa mukha ng mga ito, wala iyong kapantay na saya. Parang gulong talaga ang buhay. Minsan nasa taas, minsan nasa ibaba. Maraming pagsubok ang dumaan sa buhay nilang mag-anak, pero nagpatuloy pa rin sila. Ilang beses na ring nakaranas ng pagkabigo si Annalyn, pero pinaalam sa kanya ng Diyos na may tinatanggal lamang ito sa buhay niya para magkaroon ng space ang blessings na talagang nakalaan para sa kanya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.